So, nandito na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating series na about walking in freedom. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na ba? Malaya ka na ba? Ano pong sagot? Malaya ka na ba? Okay? Malalaman po natin yan ngayon kung tayo ba talaga ay nakalaya na. So, ang topic ko po ngayon ay walang iba kundi spiritual warfare. Okay? Sa isang buhay ng tao, sa isang mananampalataya, actually kahit po hindi ka mananampalataya, nangyayari po yan. At para hindi po tayo, hindi po lingid sa ating kaalaman kung ano yung nangyayari, kailangan na unawaan po natin na meron tayong laban araw-araw. Okay? So, basahin po natin ang ating Bible text today. Ang sabi po dyan sa Mark 4, simula po sa verse 35, As evening came, Jesus said to His disciples, Let's cross to the other side of the lake. So, nandito daw sila sa isang side, pupunta sila sa kabila. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. So bigyan ko po kayo ng konteksto dito. Galing po sila sa ministry. Okay? Kakatapos lang po ni Jesus magturo sa isang lugar, lilipat po sila sa kabilang isla. Okay? Naunawaan po? So kailangan tumawid sa lake o sa lawa. Tuloy po tayo. But soon, maya-maya lamang sa gitna ng kanilang biyahe, tandaan nyo po, nandito sila sa lawa. Wala po sila sa dagat. Ha? A fierce storm came up. High waves were breaking into the boat. Pumapasok daw po yung tubig. And it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. So si Lord, napagod sa ministry, nagpahinga. Okay, tuloy po. The disciples woke him up, shouting, Teacher, wala ka bang pakialam na malulunod na tayo? Yun po ang tanong ng mga disipulo. When Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, Silence! Be still. Okay, next po. Suddenly, tumigil ang hangin and there was a great calm. Okay? Then He asked them, Why are you so afraid? Do you still have no faith? O, tanungin niyo po yung katabi mo, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ha? Tuloy po tayo. So, ito yung tugon ng mga disipulo. The disciples were absolutely terrified. Hindi po dahil dun sa hangin, hindi sa tubig, kundi dahil sa sino ang taong ito. They ask each other, even the winds and the waves obey Him. Okay? This is the word of the Lord. So, alam niyo po, ang mga demonyo, tunay po sila. The demons are real, Satan is real. At si Satan po, naniniwala man kayo o hindi siya ang nagsulat o nagbibigay ng blessing. Hindi rin siya ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Hindi rin po siya ang pinanggagalingan ng kagalakan. Siya ang pinanggagalingan ng agos, yanig sa buhay mo. Because John 10:10 says, the enemy, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. So ibig sabihin, si Satan, he is the author of destruction. Okay? At siya rin po ang author ng hate. O, tingnan mo yung katabi mo kung may kagalit yan. Pag may kagalit yan, hindi yan galing kay Lord. Hindi lang po galit, no? Hate is a very strong word. Hate is kinamumuhian. Tama? Masyadong mabigat po yun. Si Satanas po ang nagsulat nito at si Satanas din po ang nagsulat o gumawa ng division sa loob ng pamilya, sa loob ng puso mo. Kasi pwede pong yung puso mo hati-hati eh.
50% kay Lord, 20% sa sarili ko, 10% para sa pamilya. So, hindi buo na para sa Panginoon. Dahil, ano ang number 1 na weapon? Ano pong Tagalog ng weapon? Sandata ni Satanas. Sige nga po. Takot. Tignan mo yung katabi mo. Takot. Pag takot kang mawalan, gagamitin niya ng kaaway para magsugal. Gumawa ng mga paraan na hindi nakalulugod sa Diyos. Pag takot ka mapahiya, gagawin mo lahat kahit kasinungalingan para hindi ka mapahiya. Ikaw yung yes man. Opo, opo. Kahit mali na, oo, oo. Diba? Hindi ka makatanggi, hindi ka makalayo sa kasalanan. So, tulad po nung sinabi ko, ang ginamit ni Satanas para sa mga disipulo ay takot. O, isipin niyo po ito. Parang ganito po yung nangyari nung panahon na yon. Sabi po doon, a storm came. Ano ang nag-cause o dahilan bakit nagkaroon ng malalakas na alon? Dahil sa hangin. At ang hangin ay hindi mo nakikita. Tama po ba? Ang nakikita mo yung epekto ng malakas na hangin. Tama po? Hindi po alon ang kagagawan, ang may kagagawan ng pagpasok ng tubig. It's the wind. Yung malakas na hangin ang nagtulak dun sa alon, papasok dun sa barkong sinasakyan. At ang hangin, hindi mo nakikita. Ang hangin, minsan naaamoy. Ang hangin, mararamdaman mo lang. Pero ang pinakamararamdaman mo ay yung epekto ng hangin. Mga kapatid, ganyan po ang spiritual warfare. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararamdaman until you experience yung alon. Naunawaan po? Para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko na spiritual warfare. It is unseen. Hindi mo nakikita nyo po ba nag-aaway yung mga demonyo at anghel ngayon? Maipaglaban ka lang na manatili kang gising sa preaching? Maipaglaban ka lang na yung puso at isip mo ay nakafocus sa Word of God? Even as you sit here, may spiritual warfare na nangyayari. Kasi pwede pong nandito ka, pero yung utak mo nasa habagat. Sumama ka dun sa habagat. Saan na kaya susunod na pupuntahan? Sana suspended ulit. Naunawaan niyo po? Diba? So ngayon pa lang, sabihin mo sa katabi mo, be alert. Ito po ay isang sitwasyon, isang simbolismo kung anong nangyayari sa puso natin. Tama po? Tandaan niyo po nagsisimula ang spiritual warfare saan? Sa isip, pababa sa puso. So, kapag ang isip natin punong-puno ng takot, bababayan sa puso. Uutusan niya yung puso na gumawa ng mali. Naunawaan niyo po? Kaya yung response ng mga disipulo, natakot po sila, nakalimutan nila, ito gusto ko po tandaan niyo po itong mabuti nakalimutan nila, tandaan niyo po kasama na nila si Jesus, di ba, sa ministry. Nakita na nila yung signs and wonders, tama po ba? Pero dumating yung hangin, inalog yung bangka o barko, nakalimutan nila, kasama nila si Jesus. Hello? Nakaka-relate po ba tayo? Nakakalimutan natin that Jesus is in us. Kaya po, ang nangyayari, tuwing may alon, tuwing may atake ang kaaway, ikaw, dapa ka agad, suko ka agad. Sabihin niyo po sa katabi niyo ngayon pa lang, lumaban ka. Hindi ka ginawang talunan. Amen? Nasa puso po natin ang Panginoon. So, nakita niyo po si Jesus natutulog lang sa barko. Tutulog lang siya. Tapos ginising siya ng mga disipulo. Hindi ka ba naaawa na nalulunod na tayo? Parang siguro si Jesus, hello, nakita niyo na nga,
Yung bulag, nakakita. Yung walang paa, na tinubuan ng paa. Di ba? Tapos ito, tubig lang, hangin lang, natatakot ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, wala ka bang faith? Bakit ka natatakot? Tayo po paghabagat o pag may typhoon, pag pumapasok na yung tubig sa bahay natin, kaya ang ganda ng example natin ngayon kasi nararanasan ng iba Di ba? Literal, pag pumapasok yung tubig, ano ang una niyong ginagawa? Hindi ka muna naglilimas. Ha? Hindi. Titingin ka sa news kung tuloy-tuloy yung ulan. Kung binuksan yung dam, o kaya magva-vlog. Bahan na po sa amin. Hello, welcome to my vlog. Diba? Kahit sabihin nyo pong sanay na tayo sa baha, ano yung unang mong ginagawa? Anong unang nangyayari sa puso mo? Nagpapanik. Oh, anak, yung ganda natin yung rack! Bilhin mo! Tapos yung mga nakatago niyong lakas, lumalabas. Paano niyo nabuhat yung ref? Dalawa lang kayo. Di ba? Lumalabas, pero hindi pala yon ang nais ng Panginoon sa atin. Sabihin mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Amen. Kahit matangay pa yung mga ref mo, edi sige, para bagong ref. Di ba? Maraming alon sa buhay natin. Okay? Next slide. Ano yung mga halimbawa? Pakibasa nga po. Okay, teka lang ha. Isang church lang po tayo. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Conflict, fear, Destructive habits, despair, confusion, repeated patterns, sickness. Okay. So, ang mga alon sa buhay, away. Isipin niyo pong mabuti, kasi ang ating series ay Walking in Freedom. So, isipin niyo pong mabuti, kung may mga away sa bahay namin, may attack. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, may hangin na dumadaan, nagpaparamdam ang mga demonyo kasi ginugulo kayo sa buhay niyo. Pag merong takot, hindi yan galing kay Lord. Ano yun, pastora? Ano po ba ang courage? Ang courage is not the absence of fear. Ang courage is tatayuan mo yung pananampalataya mo kahit nanginginig ka sa takot. Nakuha niyo po? That's courage. Kasi tao po tayo Destructive habits. Espiritu po yan, addiction. Yung hindi ka makalaya sa paulit-ulit mo na paggamit ng droga, that's addiction. Hindi ka makalaya sa patuloy mong panonood ng pornography. Ngayon po ang pornography, it's so easy. Facebook lang. Ang daming dumadaan na AI content. Tapos laging mahalay yung laman. Nakikita niyo po ba? Huwag kayong magpanggap na hindi niyo nakikita. Nakikita niyo po, di ba? May mga AI. Kunwari, may babae na kawawa, tapos later on may scenes doon na nagtutulak sa atin gumawa ng kasalanan. That is destructive habits. Hindi ka makatigil sa paninigarilyo. Sa tingin niyo po galing yun kay Lord? Sasabihin mo, Lord, kasi ganito na talaga ako, nasanay na ako Alam niyo po yung kwento ko tungkol sa paninigarilyo, di ba? 2 years. 2 to 3 years straight. Walang patid. Hindi po isang pakete. Isang rim a day. 2 years. 2 years po yun. At mahigit. Kasi po pag nagsimula ako, ginagawa ko na po siyang pagkain Hindi na ako nakakakain ng maayos. Basta tuloy-tuloy habang nag-aaral po ako. Pero hindi ko alam na isa pala itong trap o pahirap sa akin ng kaaway. Isang araw, nanalangin po ako sa Panginoon at hiningi ko po talaga na mawala yun sa akin. At sabi ko nga po sa inyo, tinanggap ko na kung wala na akong baga. Ikaw ba naman, isang rim a day.
tambay po ako sa tindahan. Hindi ko makakalimutan po yung paborito ko, Marlboro Lights Menthol. Color green, di ba? O kaya, minsan yung pangmayaman, Capri. Yun ang alamin yun. Basta manipis lang siya. Feeling mo mayaman ka. Pero isang araw na tinugon ako ng Diyos, tanggap ko na po na mamamatay na ako. Kasi nga, naninigarilyo ka eh. Pero nung pinalaya ako ng Diyos, doon sa espiritu ng paninigarilyo, pati po baga ko para po akong binigyan ng bagong baga. Kasi po, pagkakita dun sa x-ray ko, ni isang trace ng nicotine, kasi makikita po yun, di ba? Wala pong nakita. Di ba po ang x-ray, pag puro puti yan, tapos may dot, cancer na yan. Cancer po yan. So, ang healthy lungs, pag nakita mo sa x-ray, black yun. Hollow, walang laman. Pagkakita po sa akin sa x-ray, nag-iiyak pa ako sa doktor, sabi ko, sabihin mo na, naintindihan ko. Wala pa siya sinasabi. Sabi ko, tanggap ko na, Dok, tanggap ko na. Tapos sabi niya sa akin, ano ba sinasabi mo? You are as healthy as a horse. So, pinakita niya yung x-ray ko, ni isang bakas ng sigarilyo. Wala pong nakita. Nakita niyo po, kung nais, sige po, palakpakan niyo po ang Lord. Now, tinawag po siyang destructive habits because kapag pinagpatuloy mo ang ganyang sistema ng buhay mo sa paggawa ng mali, gagapusin ka ng kaaway. Ang sabi po sa Biblia, lahat ng ninanais gumawa ng kasalanan, dead end po yung buhay nila. Walang ibang pupuntahan kundi impyerno. Gusto mo ng alak? Sige, inom ka ng alak. Hindi kita pagbabawalan. Pero huwag kang maninisi. Hindi po ako yung tipong lagi kitang sasayo, huwag ka uminom, huwag ka uminom. Hindi po. Hindi na, malaki ka na. Para sabihan pa kita, matanda ka na. Para sabihan pa po kita na huwag kang uminom ng alak. Pero, mind you, babawian po kayo niyan. Walang binibigay si Satanas na hindi siya naniningil. Naniningil ang kasalanan. And the Bible says, all sin leads to death. Magsisimula po yan sa spiritual hanggang sa physical. Ito po ang tip ko sa inyo. Walang nangyayari sa physical na hindi nagsisimula sa spiritual. Okay? Ulitin ko ha. Walang nangyayari sa physical na hindi nagsisimula sa spiritual. In short, bago ka pa gumawa ng kasalanan, pinagtatalunan ka ng anghel at demonyo. Huwag ka lang mahulog sa patibong. Ano pa po? Despair. Lubos na kalungkutan. Hindi po yan galing kay Lord. Hindi ka makatulog. Insomnia. Taas ang kamay. Insomnia. Ano pa? Yung kapag pipikit ka na lang, saka papasok lahat ng mangyayari. 'Di ba? Minsan po, inaatake po ako ng ganyan. Yung pipikit na ako, saka ako may isip, ano ang gagawin bukas? Anong mangyayari bukas? Sleep paralysis. Sino may sleep paralysis? Or nakaranas? Yung kapag pagkatulog mo, biglang hindi ka makagalaw. 'Di ba? Gising ka na, pero hindi ka makagalaw. Lahat po yan galing sa demonyo. Sabihin mo, hindi yan galing kay Lord. Hindi yan galing kay Lord. Confusion. O hindi mo maintindihan. Repeated patterns. Ito po yung sinasabi ko. Yung paulit-ulit mong, yung sabi nga ni Santiago, di ba? Alam mo yung tama, pero mali yung ginagawa mo. Sinabi nga rin niya ni Pablo eh. Alam ko yung tama, pero mali yung ginagawa ko. Repeated pattern. Sa tingin niyo po, galing yan kay Lord? Sa tingin niyo, kaya niyong sabihin sa Panginoon, Lord, naintindihan mo naman, di ba? Hindi po. Sabihin mo sa katabi mo, ang nais ng Diyos, makalaya ka.
So mamaya po, tibagin natin to, yung mga tibagan. Ito yan eh, tibagin natin. Ha? Tibagin natin yung mga dapat tibagin sa buhay natin. Kasi po, pag kayo ay nahadlangan ng mga along ito, hindi kayo makakalakad ng diretsyo sa Diyos. At pag hindi ka nakalakad ng diretsyo sa Diyos, hindi ko alam kung makikita kita sa langit. Paano kung bago ka mamatay, ang huli mong nagawa ay kasalanan? Hindi kita kasama sa langit. Hindi po ako nananakot. This is the reality of heaven and hell. Maniwala ko o hindi, batas po yan ng Diyos. Kahit ayaw mo maniwala, kahit sabihin mo, ay hindi, sa dulo na lang ako magpapakabait. Kaso lang, kapatid, hindi mo alam hanggang saan ang buhay mo eh. Paano pag sinabi mo, sa makalawa na ako magpapakabait na matay ka bukas? Saan ka pupunta? Umiinom ka ng alak. Alam niyo po ba sa impyerno? Because I visited hell. Kung ano yung last mong kasalanan, yun ang gagawin mo forever sa impyerno. Pero yung ginagawa mo yun sa isip mo, masaya, pero it happens differently sa hell. For example, manginginom ka dito sa earth. Tapos, kunwari, namatay po, no, si person. Diretso sa impyerno. Ang gagawin niya, magpakailanman sa impyerno, iinom siya ng iinom ng alak, pero butas na po yung tiyan niya. At mararamdaman niya yon. Pero uulitin niya pa rin. Bakit po? Sabi sa Bible, pag hindi ka nagbago, ibibigay kita sa kasalanan mo. Hindi po ako nananakot. Yan po ay batas ng Diyos. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kasi may paraan. May solusyon na binigay ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may solusyon. Kaya gumising ka. Aside from repeated patterns, there is sickness. Mamaya i-explain ko yan further, pero next slide. Tandaan nyo po, ang takot, ang binibigay niyan, bad news, doubt or uncertainty, disappointment, and waiting too long. Pag naiinip ka, mag-antay, hindi na siya galing kay Lord. Masama bang mag-antay? Hindi. Because even the Lord teaches us to wait. Wait upon the Lord, sabi sa Isaiah. And then, pero kung naiinip ka na mag-antay, nagkakasala po tayo. Kasi pag naiinip kang mag-antay, nagre-reklamo. Tama po ba? Huwag niyo pong gayahin. Matuto na po tayo sa panahon ni Moses kung saan ang mga Israelita ay reklamador at hindi nakapasok sa lupang pangako. Imagine niyo po, lahat sila, nakita nila, ayan na ang pangako ng Diyos. Tapos biglang sabi ng Lord, hindi kayo makakapasok. Mamamatay kayo right there and then. At namatay po sila dun. Kasi nga, reklamador. Samantala, ang pananampalataya, it steadies you. So kung merong wind o hangin na gumugulo sa'yo, at nagdadala ng takot, ang pananampalataya mo ang magpapatigil nung alon na yun. Sabihin mo sa katabi mo, ang pananampalataya mo ang magpapatigil sa alon mo. Bakit po? God is still present, faithful, and working. Ngayon, balik po ako dun sa mga sakit. Okay? Minsan, may mga sakit na paulit-ulit at hindi maipaliwanag. At posible pong may spiritual itong pinagmulan at ito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling. May example po yan sa Bible. Sa Luke 13, sabi po dyan, on one Sabbath day, as Jesus was teaching in a synagogue, he saw a woman who had been crippled by an evil spirit. So bakit nga siya pilay? Ulit, bakit po siya pilay? Kasi merong nakatirang masamang espiritu or in short, demonyo
sa kanya. Anong ginagawa sa kanya ng demonyo? Lagi siyang naka-bend. Pilay po for 18 years. At hindi siya makatayo ng diretsyo. Ito yung sinasabi ko na merong mga sakit na hindi natural ang dahilan, kundi naipit ka, nakuha ka ng demonyo. At inaatake ka ng demonyo. Imagine niyo po, 18 years. Wala siyang kaalam-alam na kaya siya pilay, hindi po yun ang kalooban ng Lord. So, ano pong nangyari? When Jesus saw her, He called her over and said, "Dear woman, you are healed of your sickness." Then, hinawakan siya ng Panginoon. And instantly, she could stand straight. And how she praised God. Amen? So imagine mo, 18 years, umikot-ikot ang buhay niya, ang kasama niya palagi, demonyo na nagpapahirap sa kanya. Ganun po ang spiritual bondage. Ang spiritual warfare po, lang yan. Away-away, pero pag ikaw ay nagpadala sa atake ng demonyo, nagiging spiritual bondage. Halimbawa lang po yung sakit. Pwede rin po yan sa ibang kaparaanan. Galit, 20 years mo nang dinadala. Naka-move on na lahat, ikaw na lang hindi. That's bondage. Naunawaan niyo po? Ano pa? Walang humpay na pag-utang. That's bondage. Alam niyo po ba, pag utang ka ng utang, that is not biblical. Pag umuutang po tayo, that is a proof na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kasi umuutang ka eh. Inuunaan mo si Lord eh. Unless bigay po yan sa'yo na kusa, okay lang yon. Pinautang ka, pero hindi yung ikaw ang uutang. Pero as much as possible, huwag kang uutang. Kaya po dito sa church, pinagbabawal ko yan eh. Kasi nakakasira ng relasyon. Pag pera na po ang pinag-uusapan, nag-aaway po eh. Yung Kristiyano po nagkakaroon ng sungay bigla. Kasi hindi nakabayad sa Judith. Di ba? So, pag lagi po tayong umuutang, that is a bondage. Pag lagi kang late sa service, that is a bondage. Naunawaan niyo po? Huwag niyo isipin na ang bondage is kapag nasapian ko, hindi po. Yun po, possession na po yun. Hindi na siya bondage. Ang bondage is yung paulit-ulit mong ginagawa pero alam mong mali. Hello, church? Sinabihan ka, huwag kang magalit sa asawa mo. Hala, sige, nagalit ka pa rin. Tapos, sorry, Lord. Pwede mo namang piliin na huwag ka nang sumagot. Sa anak at magulang, ganun din. 'Di ba? Tapos magtataka kayo bakit ang gulo ng pamilya nyo. Magtataka po kayo bakit hindi pumapasok ang pagpapala ng Diyos. This is the cause. Naunawaan niyo po ba? Bakit hindi? Lord, baka nakagapos pa pala ako sa kasalanan. Tuloy po tayo. May mga pamilya, tama po yun, may mga pamilya na parang paulit-ulit ang malulubhang aksidente. Sino yung ganon? Yung lahat sa pamilya na aaksidente. Wala naman, no? Kasi that is a curse. Ha? Paulit-ulit na malulubhang aksidente, may nawawala ng daliri o bahagi ng katawan. Madalas nasasaktan sa trabaho. O yung nasasaktan hindi emotional ha, physical. O nauuwi sa long-term disability. Mas madaling sabihin, sa totoo lang po, na malas ka lang. Pero sa totoo lang po, ang mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa malas. We do not even say good luck. Because we are not alive because of luck. We are alive because of grace.
Ha? Huwag niyo pong sasabihin, uy, good luck sa exam, ha? Huh? Bakit? Hindi po ito paswertihan ng buhay. Ito po ang laban ng buhay ay pagsunod sa Diyos. Ganun po ang laban ng buhay. Hindi man siya pabilisan, pero patibayan. Naunawaan niyo po? So, maaaring yung nangyayari po sa buhay ninyo ngayon na hindi kayo makaalis-alis is because there's something wrong. Maybe, may demonyong umaaligid sa inyo. At next week po, magdi-discuss tayo ng mga demonyo. Kasi akala nyo po yung mga pinapanood nyo, safe. Baka akala nyo po yung mga gamit nyo sa bahay, banal. Gamit nyo sa bahay, banal. Puro horror DVD. 'Di ba? Pinapanood mo sa Netflix lahat ng Korean novela na horror. At hindi lang po ito horror, violence. Sino mahilig dito sa action movies? Sinong gusto maging espiha? Maging katulad ni Tom Cruise, Mission Impossible. Tapos mamaya, pagkatapos mo manood, sunod-sunod yung pinapanood mo, ang ugali mo na, diba? Gaganong ka na. Kasi feel mo na ikaw na yon. Kaya hahawak lang sa'yo. Sa umpisa, parang masaya. Pero alam niyo po, the people who love to watch, listen. The people who loves to watch violence become violent. Tingnan niyo po yung mga pumapatay na estudyante ngayon, ng kapwa estudyante. Ano ang nilalaro? Roblox po, hindi po Roblox. Roblox. Ano pa? COD. Uso pa rin pala yung Call of Duty? Oh. Sa Call of Duty ba yung may Abaddon? Sa Dota. Imagine niyo po, sige, yung mga nag-exam, commercial tayo. Nag-exam sa Book of Revelation, sino si Abaddon? Hindi siya angel. Fallen angel. Alam niyo po ba sa Bible, sa Revelation 11, may pinangalanan doon na fallen angel. In short, demonyo na siya. Ang pangalan niya, Abaddon. Siya ang nagbabantay ng pintuan ng impyerno. Okay? Pinangalanan po siya sa Bible. Imaginein mo, yung pangalan na yon nilagay sa isang laro na hindi nila alam. Tapos sasabihin, magtataka ka, bakit yung anak mo parang kaugali na ng demonyo? Kasi ganun po yun eh. Tandaan nyo po your eyes is the window to your soul. So kung ano yung napapanood, ano yung nakikita, nangyayari sa kanya. For example, nanood ka ng horror, hindi ka makatiis pinanood mo lahat ng Shake, Rattle, and Roll. Simula 1 hanggang 13? 15 ba? Di ba? Alam nyo, kasi pinanood nyo Tapos, magtataka ka, bakit pag natutulog ka, lagi kang binabangungot? Magtataka ka, kapag naglalakad ka sa madilim na eskinita, nagtataka ka na pagpupunta ka sa CR, maisipin mo si Unding, lalabas na so dali-dali kang ihi. Magtataka ka, bakit ka takot? Hello? Church, that is a bondage. Tawa-tawa kayo dyan, pero totoo yan. Ang tandaan niyo po, ang demonyo, hindi po siya nakikipaglaro. Yung kanyang plano na sirain ang buhay mo, seryoso po siya doon. Seryosong-seryoso. Next slide. Kapag naging pattern na ito sa pamilya, ito po yung sinasabi kong bondage. Baka kailangan nating huminto at itanong kung may mas malalim na dahilan. Church, next slide. You need to take responsibility today. Kailangan nyo pong maging responsable at piliin
nasuwayin yung hangin na gumugulo sa buhay nyo. Hindi po yung hanging habagat, ha? Though you can command it, but alam nyo po yan, pag sa church, huwag nyong iisipin na ang may kapangyarihan lang gumawa nun ay ang pastor o ang leaders ng church. No, you can always command, Satan, get thee behind me, Satan. Pinagbabawal ko ang plano mo sa buhay ko, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Basta po sa pangalan ni Jesus, ha? Baka sabihin nyo, sa pangalan ni Merly, hindi po susunod yun. Kailangan sa pangalan ni Jesus. Pag nag-decide ka, hindi na po ako magbubulakbol. Tumigil ka, Satanas, tapos alam mo ang gagawin ng kaaway? Nag-command ka na, di ba? Sa pangalan ni Jesus, amen. Feel na feel mo, yes. Wala pang 5 minutes may magte-text sa'yo. Pare, labas tayo. Ganun po yun. Ano akala nyo pag Lord, pahingin pasensya, bibigyan ka ng pasensya biscuits? Hindi po ganun yun. Ilalagay ka niya sa test. At kailangan mong piliin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong piliin. At panindigan. O, tingnan nyo nga po yung mukha niyan kung naninindigan yan. Parang natatawa po kayo sa itsura ng katabi nyo. Diba? Dapat po naninindigan tayo. Kasi alam nyo po, napapansin ko po tayo, no, mga Kristiyano, huwag po kayong ma-offend. Kapag dinaya kayo sa palengke, o pag yung kapitbahay nyo masyadong, maingay, ang lakas nyo mag-react. Diba? Dumidepensa tayo kaagad. Kunyari, yung prutas ng puno mo sa bahay namin nahulog. So, according to the law, akin yan. Ikaw naman, ay hindi. Ikaw ba nagtanim? Ikaw ba nagpatubo? Di ba ilalaban natin? Tama po? Kahapon po, nasubukan po yan sa amin ni Ate Juana sa ni David, no? Nasa labas po kami. So, kumain po kami ng hapunan. Tapos, yung mga anak ng isang pamilyang pumasok, napakaingay talaga. Napakaingay, nakakaiyak. Sa ingay po nila, bigla silang sumigaw ng ganon. So, syempre, ikaw, mapapatingin ka. 'Di ba? Yung mukha ko po, hindi siya, pag una niyong tingin, masungit. 'Di ba? Kasi gumanon ako eh. Ganun lang. Makuha ka sa tingin, 'di ba? Gumanon lang po ko, wala po ko sinabi. Kumbaga, natural ang reaction. 'Di ba? Ito, hindi ko alam kung paano yung ginawa niya. Feeling ko baka ito, gumanon yung mata. So, itong tatay, pumasok, sabi niya, sorry po, mga bata kasi. Gumanon siya. Mga bata kasi. Okay na po sana ako dun eh, nag-sorry na. Tapos mga bata kasi. Kumbaga ang sinasabi niya, mga bata kasi normal yan. Pero sa totoo lang, hindi po normal yun. Ibig sabihin, hindi mo kayang disiplinahin yung mga anak mo. 'Di ba? So, ang problema, yung asawa, humirit. Sarap po ng inom ko ng sabaw eh. Biglang nagparinig, hay nako, mga bata kasi yan. Oh. Alam niyo po yung tenga ko, umiinit na. Mas mainit na po sa sinigang. Mas mainit na. Tapos tinitingnan ko si Juana, ano bang ginawa mo? Umirap ka ba? Kasi napikon yung nanay. Ang nakakainis, si Juana po kasi pag naiinis siya, tinitingnan niya pa ulit-ulit. Ako kasi hindi. So, si Juana, nung tumitingin siya, pagkasakay namin na sasakyan, doon na kami nagreklamo ang tatlo. Sabi ni Juana sa akin, ano ba yan, ganyan-ganyan sila, tapos nagdasal sila pagkatapos. Nagdasal sila doon sa pagkain. So parang nakakatawa, di ba, na ginanon-ganon mo kami, tapos bigla kang, Lord, salamat sa pagkain na ito. Di ba? So, sabi ko, huwag niyong papatulan. Kasi pag pinatulan niyo, bumababa ka sa level nung tao na yon. Hindi tayo ganon. Alam niyo po, tumahimik sila eh. Sure ako si David po, kukunin na yung samurai eh. Ha? Sabi niya, wala yan! Gumanon pa si David. Ko siya, tumigil ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Alam mo, pero tumahimik po sila. Bakit?
nananalangin na po ako. Sabi ko, Siyara Bakandayara siya. Kasi pinapakalma ko po yung sarili ko eh. Na parang, gusto kong sabihin, sa inyo ba tong restaurant? Diba? Pero syempre, bilang mga anak ng Diyos, hindi ka gagawa ng eksena. Baka ma-TV pa kami, makaisip, Pastora Kayap, nakipag-away. Diba? Nakakahiya. So, yun po yung sinasabi ko, you need to take responsibility. Hindi ko po siya magagawa for you. Kung pwede lang, kaya kitang saluhin. Pero hindi eh. Ang laban po ng spiritual ay parang salvation. Kanya-kanya. Kahit mag-preach ako dito ng paulit-ulit, pero paulit-ulit mo ring pipiliin ang kasalanan, sabi nga po dito, stop blaming the waves. Ibig sabihin, kung bakit nangyayari yan sa buhay mo, huwag mong sisihin yung nangyayari sa buhay mo. Tingnan mo anong nangyayari sa'yo. Maybe that is the cause. For example, bakit walang pumapasok na pera sa'yo? Meron pong ganyan, no? Yung kuha mo pa lang, ubos na kaagad. Kakasahod mo pa lang, ubos na kaagad. Maybe, sa batas ng Diyos, kasi hindi ka nagbibigay eh. Ulitin ko. Pastora, parang ang hirap naman nun. Kapos na nga ako, magbibigay pa ako. Actually, ganun po ang turo ng Lord. The more ka na may pagkukulang, the more kang magtanim. Yan po ang pinapractice ko sa buhay. Tingnan niyo po, hindi ako nawawalan. Kasi po, hindi ako nang hihinayang magtanim. Eh, bakit po? Lalo na po pag anak ng Diyos. Eh, syempre anak ng Diyos yan eh. Minsan po, marami pong times na hindi ko po alam kung nakwento ko na po sa inyo, no? Yung engagement ring ko, pansin niyo po, wala po akong suot ng mga singsing, kami ni David. Kasi po, nag-a-allergy po yung ewan ko, maarte po yung aking balat. So, yung engagement ring ko, pinaghirapan pa po yun ni David, orderin sa Saudi. Okay? Nagpatulong siya, ganyan-ganyan. Pagdating sa Pilipinas, syempre, nag-propose, ang ganda-ganda po, everyday tinitingnan ko siya kasi ang ganda-ganda. Isang araw, ano po yun, anniversary ng church. Sabi ng Panginoon sa akin, offering na po yun offering. Offer everything to me. Sabi ng Panginoon. Tapos tinignan ko yung wallet ko, ang laman, 2 piso. Wala po akong pera nun walang trabaho. So, sabi ko, okay. Tinaktak ko. Madali lang kasi 2 piso, di ba? Sure ako, pag 2 piso lang wallet nyo, mabilis yan ibigay. Tama? Paano kung 10 bilyon ng laman ng wallet mo? Kaya mo bang ibigay? Sabi ng Panginoon, offer to me everything. So pagtaktak ko, okay na. Thank you Lord, pray ako. Narinig ko ulit, offer to me everything. Tapos sabi ko, Sabi ko kay David, may pera ka ba dyan? Sabi ko, may pera ka ba dyan? Binigay ni David yung pera niya. Di okay na. Masaya na ako. Tapos sabi ulit ng Panginoon, you are not giving everything. Tapos tinanong ako ng Panginoon, ano ba ang mas malaki? Yung kaya mong ibigay o yung kaya kong ibigay? Tapos napatingin po ako dun sa singsing ko. Yun po. Hinubad ko po yun. In-offer ko po siya sa offering box. At hindi po ako nagsisisi hanggang ngayon. Kasi dahil po doon, walang sumpa sa pamilya ko. Ang anything na ialay mo sa Panginoon, it breaks the chain of curse and witchcraft in your family. Paano kung hindi mo alam? Sino dito yung paulit-ulit sa albularyo? Pupukpukin ko na po kayo ng unan. Pabalik-balik kayo sa albularyo. Every time na wasiwas ka ng dahon nila, nagpapapasok ka ng masamang espiritu. Sino dito yung mahilig sa Buddha beads? Yung mga bilog-bilog.
Yung lucky charm, na hindi ka naman lucky. Oh. Alam niyo po ba na kaya siya tinawag na Buddha beads? Is because dinadasalan po yan. Dinadasalan yan bago ibenta sa Quiapo. Kung ano-ano nilalagay niyo sa sarili niyo, tanggap po kayo ng tanggap. Minsan po hindi kayo nagde-discern, hindi niyo tinatanong, Lord, saan to galing? Malinis ba to o madumi? Di ba? Tapos magtataka ka, pagpasok ng stuff, kunwari stuffed toy, no? Naalala ko kasi yung stuffed toy ni Wana. Broccoli. Siguro pinapaalalahanan siyang kumain ng gulay, no? So, yung stuffed toy, binigay sa'yo. Hindi mo alam, inorasyonan siya at ginawang voodoo doll yun. Tapos magtataka ka, simula nung dumating yung manikang yun sa bahay yun, lagi kang may sakit. Naranasan niyo na po ba yan? Yung nagpapasok ka ng isang bagay na bago sa bahay mo, simula nun, tuloy-tuloy yung pagbaon sa buhay mo. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya ko po ito tinuturo sa inyo. Kasi ang church should not be fools. Hindi ka dapat maging mangmang. Hindi yan ang plano sa'yo ng Diyos. Kasi ang demonyo, hindi po yun mamimiloso po. Bibigyan ka lang niya ng problema. So, sabihin mo sa katabi mo, be responsible. At the same time, next slide. Huwag mong tingnan ang tao bilang kalaban mo. Dahil hindi sila ang kalaban. That's why, pag nag-aaway sa bahay, don't talk. Pag nag-aaway sa bahay, huwag kang magsalita. Manalangin ka. Pumunta ka sa, mag-walk out ka na lang. At manalangin ka. Huwag po kayong magbangayan. Kasi hindi po sila ang kalaban nyo. Demonyo ang kalaban nyo. Next slide. Sabi sa Ephesians 6:12, para po malinaw ha, hindi po nagbibiro ang Lord. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against rulers and authorities of the unseen. Sabihin mo, hindi mo nakikita, Bes. Ang demonyo po may ranggo, mga kapatid. Just so you know. The more na matigas ang ulo mo, mas makapangyarihan ang ina-assign sa'yo. Totoo po yan. Kung ang mga anghel po ay may mga general, meron pong destroying angel, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, meron tinatawag na messenger angels. Ano po yung messenger angels? Yung katulad ng kumausap kay Maria. Angel Gabriel. 'Di ba? Kay Daniel, meron din kumausap. So yung tawag doon, messengers. Mga tagadala ng utos ng Lord. And yung itsura po nila, dahil nakita ko na po sila sa langit, parang tao lang din. Okay? But there are angels na gulong at maraming mata. Wala siyang katawan. Basahin niyo po yung Book of Ezekiel. Ang nakita niya ay anghel na umaapoy. Gulong po siya. Tapos puro mata. But there is also, ito paborito ko sila, destroying angels. Ang destroying angels, good destroying angels. Sila po yung pinakamalalaking anghel na nakatayo sa mga pinili ng Diyos. Kunyari lugar, territorial po ito. Kunyari ang Santa Maria, Bulacan. Ibig sabihin, meron ding prinsipe ng kadiliman na naka-assign doon. Silang dalawa yung mag-aaway. Nakuha niyo po? Yun po yung sinasabi dito, evil rulers and authorities. These are not ordinary demons. May mga ranggo po sila. At the more kang gumagawa ng kasalanan, the more kang pinapasa sa mas mataas. Kaya nga po, for example, ang isang sakim na tao, mamamatay siyang sakim. Napapanood niyo po ba yan sa movie? Kunyari, Business World. Hindi mo talaga siya matibag sa kanyang pananampalataya kasi atheist. Bakit? Ang nakatayo na sa tabi niya, strong man.
Pag sinabi mong strong man, malaking demonyo. Yun po kasi tawag sa Bible nung malaking demon, strong man. So, nakabantay yun sa kanya. Lagi niyo pong naririnig sa akin at hindi ko po kayo tinatakot, may mga nakikita ako dito na may nakadambang demonyo sa kanila. Hindi ko po kailangan sabihin kung sino kasi alam mo eh. Alam mo bakit? Alam mo gumagawa ka ng kasalanan eh. Yung mga demonyong dumadamba, mga pipitsugin pa lang yan. Pero pag nagpatuloy ka, lalaki yan, tatabi yan sa'yo. Tapos nilalagyan po kayo, kasi nakita ko po ito sa spiritual, lalagyan kayo ng kadenang bakal. Naka-chain ka na sa kanya. That's why we need the Lord. That's why sabi po sa ating message, tandaan nyo, doon sa pagyanig ng barko, nandun naman si Lord eh. Nawala ba si Lord? Umalis ba si Lord? Hindi po, nandun si Lord. At tulad po ng mga disipulo, ganun po ang pangako sa inyo ng Diyos at encouragement sa atin ng Panginoon. May daan palabas, may kaparaanan, may solusyon. Kasi kasama mo ko. Hindi naman kita inalisan, hindi kita inayawan. So sabi po dyan, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Tuloy po. Ipaglaban mo ang tao. Hindi siya ang labanan mo. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Ipaglaban mo ang tao. Hindi siya ang labanan mo. Malinaw po ba? Amen. Ang prayer is, Lord, inilalaban ko ang taong ito. Tulungan mo siyang makita ang katotohanan sa buhay niya. Okay? Nang may compassion. Sabi mo sa katabi mo, compassion. Hindi yung may hinanakit kang nagdadasal. Lord, kasi sinabi ng pastor namin, pagdasal daw, fine. Lord Heavenly Father, bless them. Yun na, pinagdasal ko na, amen. Pero deep inside, sinong kinakasihan ng demonyo? Yung pinagdadasal mo o ikaw? Sinong galit? Ikaw, di ba? So, ibig sabihin, sinong pinapalibutan ng demonyo? Ikaw. O kunwari po, nasanay kasi sa sitwasyon ng bahay. Naku, yung asawa ko, maputak talaga yan. Mas maputak pa sa manok. Di ba? O kaya, naku, yung asawa ko, tamad talaga yan since birth. Hindi mo pwede tanggapin yon. Sabihin mo, wag mong tanggapin yon. Iluluhod mo siya kay Lord dahil ang Lord nagbabago ng puso. Kaya yang baguhin ng Lord. So gusto ko ulitin yan ha, ipaglaban mo ang tao. Kung nakikita, huwag po kayong dumagdag doon sa kabigatan ng taong yon. Nasasabihin mo, ay, wala, hindi na yan magbabago magpakailanman. Period. No erasures. Hindi po tayo si Lord. Ang pagmamahal ng Diyos ay kayang magbago ng buhay. Tandaan niyo po yan. Kasi kung hindi, wala kayo dito. Kaya magbigay po kayo ng habag sa iba. Kasi minsan ka ring sakit sa ulo. Totoo po yan. Minsan ka ring sakit sa ulo. Pero dahil may nanalangin sa'yo, dahil may lumuhod para sa'yo, nandito ka ngayon. Ibigay nyo rin po sa iba. Huwag po tayong madamot. Harapin ang dilim na kumikilo sa sitwasyon. Pero huwag mong kalimutan na magbigay ng pagmamahal sa taong minamahal din ng Diyos. Kahit gaano pa kasama yung mga yan. Naalala ko po kasi, nainggit ako kina Ate Juana kasi yung team nila pumunta sa preso. 2 prison jails, 3. Yung isa po doon, 15,000 inmates. Tama ba? 15,000 inmates. And yung 15,000 po na yun, imagine niyo po, asan na yung buhay nila. At may isang kumausap kay Ate Juana,
Binabanggit ko yung pangalan mo. At sabi niya, buti pumunta kayo dito. Kasi Kristiyano po siya. At I think ang kanyang kaso ay drugs. Sabi niya, buti pumunta kayo dito kasi Kristiyano rin ako, pero matagal na akong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Imagine niyo po, yung buhay nila. Minsan po, pag pumasok tayo sa prison jail, ang tingin nyo kaagad dun sa nakakulong masama. 'Di ba? Pagpasok mo, takot ka kaagad. Baka saksakin ka. 'Di ba? Baka patayin ka. May sumisigaw pa nga dun Daddy! Daddy! Kasi crush niya yung foreigner. Pero po, pag meron kang habag, pag meron kang compassion, hindi takot ang mararamdaman mo. Gusto mo silang tulungan na kahit nasa kulungan sila, mabago ang buhay nila. Kasi sapat na kaparusahan na nakakulong sila eh. Hindi nila ma-enjoy yung buhay. Pero yung pati kaluluwa nila nagsasuffer, asa ng habag mo bilang Kristiyano. So babalikan natin sila. Sino sasama? Hala, konti lang yung sasama. Akala ko ba church tayo? Takot kayo? Sasama po tayo. Totoo po yan. Babalikan po natin yan. Ako naman po, umabot po ako sa tuktok ng DRT. First time ko marating ang tuktok ng DRT. Dahil, yung kasama ko po na foreigner, siya po yung nagwe-waze. Sabi niya, meron dito orphanage, home for the aged, and PWD. Nasa tuktok na po kami ng DRT. Tapos nasa likod po ako ng van, matagtag. Sabi ko, Lord, salamat. Tapos kinakabahan po ako ng slide kasi ang dulas talaga ng daan. Umabot po kami sa point na kinailangan po namin bumaba sa van dahil hindi makaakyat yung van. Sabi ko, driver po ako, di ba? Kuya, sabi ko, kuya, reverse kaya, patalikod ka umakyat. Nakaakyat siya. Sometimes may wisdom po eh. And first time ko po makarinig ng tongues kasabay ang foreigner kasi sabi niya, Father God, sabi niya po dun kasi umaatras yung sasakyan. Hirap na hirap po yung van. Sabi niya, Father God, we receive your anointing, we receive your answer to this prayer. Tapos ako naman, Sharaba, Kandayara. So nagulat ako, sumabay siya. Nakakatuwa, kinilabutan po ako. Mas kinilabutan pa ako kaysa yung putik eh. Tapos sabi ko, Lord, may purpose ka, bakit nangyari yun? Pero pagdating namin dun sa unang school, suspended. Okay? Tapos yun nga, may home for the aged, meron daw orphanage. Pagdating namin dun, hindi makakapasok yung sasakyan. So kailangan pong lumakad. Pag ako po kasi ay interpreter. So, kailangan po ng foreigners ng interpreter because yung English nila may accent. So, hindi maintindihan. So, English to Tagalog. Kuha niyo po. So, dahil first time pinuntahan, hindi muna ako kasama. So, chinek namin yung van. Yung dalawang missionary, isa po doon, Filipino. Naglakad sa putikan. Nagtatangas po ako kasi yung sapatos nila hindi made for bundok. Pagdating daw nila doon, tawa kami ng tawa. Kasi di ba sabi orphanage, home for the aged. Ang nandun lang daw po, isang matanda. Ayaw pa lumabas ng kwarto. Alam niyo po kung anong marami? Aso. Ang dami daw aso. So sabi nila dun sa may-ari, dapat this is home for the dogs. Kasi lahat daw nang nandun, namatay na. Yun. Tapos, pero because of that, naging closer yung bond namin as a team. Kasi syempre mangangapa ka foreign germ Foreigner. Diba? Tapos, dahil doon, tawa kami ng tawa. Lord, salamat. Kasi nakita namin foggy. So, para po kaming nasa Mount Ulap. Kasi wala ka nang makita kundi ulap. Dahil nga po umuulan. Tapos, yung daan po sa DRT, walang harang. Walang harang. So, pag dumaan ka doon, pagtingin mo sa gilid, bangin.
Dumaan pa po kami sa isang bridge na parang kapanahunan pa ni Magellan. Ang lakas po ng ilog. Alam niyo po yung mga naiisip ko, shucks. Yung isip ko po, naku, baka matangay kami. Kasi ito si Kuya Driver. Kaya sabi ko sa inyo, kaya magbantay kayo ng isip niyo eh. Sabi ng driver, tumigil siya. Sabi niya, naku, may tulay. Napakaluma na ng tulay, parang masisira na. So, syempre, ikaw, nagising po ako nun eh. Tapos tinignan ko, ang lakas talaga ng, alam niyo ba yung napapanood nyo, nasa gitna yung sasakyan, tapos tinangay ng river. Sabi ko, Lord, ayoko pa mamatay. Sabi ko, Panginoon, tapos nagtangsa ko, Shira, baka. Kasi Kuya, ang bagal pa mag-drive, ang bagal ito sa tulay. Kasi iniingatan niya ata na hindi umanog. Alam niyo po yung pagdaan mo ng tulay. Yung parang yung tornilyo, matatanggal na talaga. Kasi kalawang na po eh. Na tumutunog na siya, tapos bawat apak ng gulong dun sa bakal, tugs, tugs, tugs. Ganon, tapos parang yung puso ko, tugs, tugs. Pero nagtatangs po ako. Tapos tumigil pa siya sa gitna kasi nagpicture. Pinicturean niya yung ilog. Tumawag pa siya dun sa mga, kayo dumaan dito kasi mataas yung tubig. Tapos naglumarga siya. Gusto ko na siyang sabihan na, Kuya, baka gusto mo bilisan. Tapos pinaalala sa akin ni Lord yung preaching ko today. Na even if the boat is rocking, even if the boat is sinking, Jesus is with you. Amen? So ako yung na-rebuke ng sarili kong preaching. Di ba? Na, ba't ka natatakot? Kasi naman yung driver kasi, natutulog po ako nun eh. Tapos, biglang sabi, ay may tulay. Ganun po yun, ay may tulay, parang masisira na. Siyempre ikaw, matatakot ka bilang tao, pero pag alam mo na ang kasama mo sa iyong barko, sa iyong buhay ay ang Diyos, hindi ka matatakot. Kahit nag-aaway kayo sa pamilya mo, ang isip mo, maaayos ang pamilya ko. Kahit pakiramdam mo, wala ng pag-asa ang buhay mo, ang pananampalataya mo sisigaw ng may pag-asa dahil kasama ko ang Diyos. Amen? So, bilang mga Kristiyano, ano dapat ang expectation mo? 3 lang po. Una, darating at darating ang hangin at unos. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos iniisip mo, walang darating na unos, niloloko mo po ang sarili mo. Kasi even si Jesus, naranasan po yan. So, darating yan. And, pangalawa, yung pressure, yung pagyanig sa barko, it will test your faith. Dadating at dadating po ang bagyo at unos ng buhay. The pressure will test your faith. Sometimes, parang gripo, ang tubig ay malakas, masakit, di ba? Pero sometimes mahina. But both will test you. And the promise is, whatever happens, God will remain faithful. Kaya gustong-gusto ko po yung awitin. Ayan na naman si Pastora, kakanta na naman. Alam niyo po yung feeling ko hindi ko alam. Nag-e-expect na po ako na hindi eh. God is on the throne. He is in control. Ano po, Planet Shakers? Reigning over all. He is powerful. So power. Ba't kasi ang taas ng key? Pwede naman ibaba. God is on the throne. Bakit kasi tinaasan ko? Ang hirap tuloy. So, ibig ko sabihin, God is on the throne. Whatever happens, sinong nakaupo sa trono? Ang Diyos. Meron po ako i-share na kanta sa inyo. Hindi po siya, kinompose po kasi siya ng isang member ng previous church. Pero pag kinakanta yon, umiiyak ako. Lalo na pag dumadaan ako sa pagsubok. Ang lyrics lang niya, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, di ako matitinag. Yun lang yung lyrics niya. Hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono,
hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, hanggat ikaw ang nakaluklok sa trono, buhay ko'y di matitinag. Yun po yung lyrics. Tapos, alam mo yung hinang-hina ka, tapos yung bridge nun, kung mapapalaban ka, yes! Yes! Hindi ako papatinag. Alam niyo po yung, when you sing worship songs, it empowers you. Tama po ba? Bakit it empowers you? Kasi maganda yung tono? No. Because you are declaring who God is. And every time you declare the name of the Lord, kahit gaano pa kasama ang plano sa'yo ng dyablo, mas malaki pa rin ang plano sa'yo ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Huwag po kayong susuko. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban ka. So, sabi nga po sa ating teksto, suddenly, the wind stopped. And there was a great calm. Kasi nga nandun ang Lord. Sabi ng Panginoon, why are you afraid? Do you still have no faith? Tanong po yan sa atin ng Panginoon ngayon. Baon ka sa utang, kunwari po. This is a common problem. Baon ka sa utang. Nanalangin ka. Napalayain ka ng Diyos. Utang ka pa rin ng utang. Is that faith? Hindi. Huwag mong sasabihin, ay Lord, salamat, ito yung binigay mo ng solusyon, ina-approve ako ulit sa loan. Salamat sa wisdom. Hindi po, it's a trap. Sabihin mo sa katabi mo, it's a trap. Nababaon ka na nga umutang ka pa ulit. Hindi na, maging discernful po tayo. Meron po kayong kapangyarihan ng Diyos, i-discern niyo pong mabuti. Ito ba ay galing sa Diyos? O galing sa kaaway? O galing lang sa akin kasi gusto ko? Gusto ko ng, kunwari, gusto mo ng kotse kasi uso EV, electronic. Tapos, kaya naman ang budget mo basta sagad. Hala, sige, bumili ka talaga. Kasi may pang-down ka. Paano yung monthly? At tingin niyo po, plano ng Diyos yun? Ang plano ng Diyos, one-time cash out. Hindi mo kailangan mag-installment. Naunawaan niyo po? Bakit ka papahirapan ng Diyos? Ibig sabihin lang, hindi ka makapag-antay. And that's the problem. Naunawaan niyo po, huwag po tayong masanay na sinisisi natin ang Diyos sa mga bagay na tayo rin ang may gawa. Hello? Hello? Huwag po kayong magalit sa akin kasi totoo po yan. Parang nakakatawa naman, nagreklamo tayo sa buhay natin, ikaw naman naglagay sa'yo dyan. Hindi naman sinabi ni Lord na magpakalasing ka. Tapos nung nagka-cancer ka, sisisihin mo ang Lord. Hello? Hindi galing kay Lord yung sakit, pero pinapahintulot niya yan. Bakit? Bakit niya pinapahintulot ang mga bagay-bagay? Dalawa ang rason. Una, kasi hindi niya pwede baliin ang sarili niyang salita. Kahit siya mismo, hindi siya pwedeng baguhin yun para may special treatment. Pangalawa, para magpakumbaba ka. Kaya kadalasan po, hinahayaan ni Lord na mahirapan tayo kasi gusto niya tayong magpakumbaba. Gusto niya tayong tumawag sa pangalan niya. Tawagin ang pangalan niya. So, if Jesus is still in the boat, paano ka dapat magre-respond bilang Kristiyano? Next slide. 3 lang po ito. Una, wake up desperation. Sabihin mo nga, wake up. Sabi po sa Mark 4, yung verse natin kanina, sabi ng mga disipulo, Teacher, wala ka bang pakialam na kami ay nalulunod na or nahihirapan na kami? That is not a prayer of arrogance. Hindi po yan sinabi ng mga disipulo dahil naiinis sila kay Lord. Next slide po. Nanalangin po sila ng ganyan dahil desperado na sila. Nakuha niyo po dahil nga pumapasok na yung tubig doon sa barko. Naunawaan po? So dahil pumapasok na, nababasa na sila, alam na nila na malulunod sila. So, Jesus
is not offended by that. Pero ano ang tinuturo sa atin? Kapag desperado ka, tatawagin mo ang pangalan ng Diyos. In the same manner, kapag desperado ka sa kasalanan, hindi mo lalayasan yan. Hello? Gusto mo ng porn eh. Gusto mo ng pornography eh. Gusto mo maglaro eh. Hindi, pastora, harmless to, promise. Ngayon lang to. After 1 year, nakita na kita sa computer, ikaw na nagtayo ng computer shop. Para marami kang computer na pwede laruan. Ikaw na ang nanonood palagi ng porn. Baka nga, member ka na ng porn. Dahil kumikita po yun, di ba? Even in pornography sites, there is casino pa. Nag-ads na sila doon. Wala na talagang takas ang mga tao ngayon. Anywhere you look, there is sin. Sa billboard, may kasalanan. Meron ka, itetempt ka. Yung artista pa na nag-endorse, paborito mo. Nag-abang ka ng iPhone. Nag-abang ka ng iPhone 17 kasi sabi niya, mamimigay siya ng ilang iPhone? 100. Hala, sige, Kristiyano, nakicomment. Baka naman. Nagkwento ka pa ng buhay mo doon. Ganito po kasi kami kahirap, I can't afford. Para maawa sa'yo yung endorser. Hindi mo alam, yung perang ginamit nun is galing sa casino because the person is endorsing the casino. Hello? Oo daw, amen daw. Diba? Wag po kayong, sabihin mo sa katabi mo to, seryoso po ito, wag kang uto-uto. Sabihin niyo po sa katabi niyo, wag kang uto-uto. Wag po kayong sa English, gullible. Yung mabilis po kayong madala. Diba? Gullible. So, ano ang nangyayari pag desperado ka? It admits that you cannot carry this alone. Ito yung panalangin natin na, Lord, hindi ko to kaya mag-isa. Lord, nahihirapan ako sa temptasyon na ito. Ang temptasyon, lagi po yung dadating. Ang temptasyon, hindi pa siya kasalanan. Pero kung paano mo tatanggapin ang temptasyon, doon ka magkakasala. Malinaw po? So, kailangan mong tawagin ang Panginoon. Kailangan mong gisingin si Lord doon sa boat. Lord, tulong. It refuses to normalize what is destroying your life or family. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi kayo papayag na kasi ganyan na siya noon, ganyan na siya forever. Dapat hindi po kayo pumayag ng ganon. Leaders, ayoko na po maririnig yung mga katagang, Pastora, ganyan na po kasi yan sila since mula noon. Ay, hindi ko tinatanggap yan. Hindi ako papayag niyan. Kasi para mo sinabi, walang kwenta si Holy Spirit. Kaya ang tugon, nahihirapan po tayo kasi may ganitong sitwasyon, pero ipapanalangin natin sila. Huwag niyong tatanggapin, ganyan na po talaga siya, napakasungit na po talaga niya ever since masyado siyang mapagmataas. Para mong sinabi sa demonyo, o sige, sa'yo na siya. Nakuha niyo po? Ang sabi natin kanina, ipaglaban mo yung tao. Huwag mong labanan yung tao, magagalit ka na, kasi ganyan na si Ate Vicky, tinan mo yung mukha niyo, parang ang hirap lapitan. Hindi, huwag mo kausapin. Kunwari lang po yun, ha? Lagi kayo nakasmile si Ate Vicky. Huwag mo kausapin yan. Masungit yan. Noon pa, ganyan yan. Tapos, pag sinungitan ka, magagalit ka. Di ba yun yung sinabi mo? Noon nga niya po, kunwari, dumaan ako yung nagsasabi, tapos sabi ni Ate Vicky, hello? Yung pala, pagod lang siya kasi naglinis siya kahapon. Naglinis po sila kahapon So, sabi niya, hello? Hindi lang siya nakangiti. Tapos ikaw, grabe talaga siya, ang sungit talaga niya. Sino nagdeklara? Ikaw, di ba? Kung sinabi mo na, napakabait talaga niya ni Ate Vicky, napakaganda, laging ang ganda ng OOTD. Tingnan mo, pag tingin mo kay Ate Vicky, I see Jesus in her. Di ba? Tingnan niyo po, nakaka-apekto po yan sa mood, sa atmosphere, sa ambience ng church. Kaya nga pag may nakita kayong nakabusangot sa church,
tingnan nyo, nakabusangot lahat. Napansin nyo ba yun? Pag nakabusangot, parang, ano nangyari dyan? Instead na kausapin nyo, pagchichismisan nyo, ba't nakabusangot yun? Sino maway? Sino? Instead na ikaw, na dala-dala mo yung ilaw at asin, lapitan mo, oy bro, okay ka lang? Yung pala, gutom lang. Kaya siya nakasimangot. Naunawaan niyo po, yung mga ganyan, no, stop normalizing wrong things. Stop. Lagi kang nagsisinungaling, stop. Kahit gaano pang kulay niyan, white, rainbow, pink light. Stop. Yung palusot method, stop. Yung mandurugas ka sa bayad, mag-1, 2, 3 ka sa jeep, kasi anak naman ako ng Diyos, I have the favor of God. Hello? Sasabihin mo yun, tapos mag-1, 2, 3 ka? Mahal din ni Lord yung driver. Diba? Tapos ikaw, gahaman ka, hindi ka nagbayad. Naunawaan niyo po? Mga simple examples, but again, if you normalize this, lumalaki ang kasalanan. Kaya nga ito, magulang po, tatanungin ko. Kapag ang anak mo naging magnanakaw, as in magnanakaw sa jewelry shop, sa bangko, ano ang umpisa nung bata pa siya? Kumukupit ng pera. Tama? O kaya, mami, sama ako, nakalagay yung kamay sa bulsa. Tapos, I love you, mami. Paglabas, may dala ng pera. Alam ko yan, gawain ko yun noon eh. Mami, I love you. May hug pa. Tapos kukunin ko 100. Kuha niyo po. But praise be to God, hindi niyo nakita yung mukha ko na wanted. Di ba? Ang dami nang ninanakaw. Pero sa totoo lang po, lahat ng kasalanan na nagagawa ng isang bata, o kahit nga po hindi bata yung malaki na, nagsisimula sa loob ng bahay. Hello? Palasagot yung anak, hindi dinidisiplina. Pagdating sa labas, palaaway yan. Makikipagbugbugan yan. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, siya lagi yung tama. Nakuha niyo po? So, yun po yung sinasabi ko, huwag mong inormalize. Hindi porket ganyan siya noon, hahayaan mong ganyan siya ngayon. Amen? Huwag niyong hayaan. Hindi ko po sinabi na sigawan niyo or what. Gawin niyo with love. Amen. Gusto niyo ng secret? Compassion. Compassion is the secret. Ang desperation, it values freedom more than appearance, dignity, or religious performance. In short, pag desperado ka, lalabas ang katotohanan. Hindi yung napipilitan ka lang para magmukha kang mabait. Para magmukha kang religious. It respects the Word of God. And kapag desperado ka, nilalabas mo talaga yung totoong kondisyon ng puso mo sa presensya ng Diyos. Hindi ka matatakot aminin. Lord, nagkasala ako. Lord, natatakot ako. Lord, nainis ako kasi napahiya ako. It's okay. Kasi sa pag-amin mo ng ganyan, diyan makakakilos ang Diyos. The more kang totoo sa Diyos, the more kang matutulungan ng Diyos. Amen? So, kung nasanay po kayong magpanggap, mahihirapan tayo dyan. Kahit po kami, hindi namin kayo matutulungan. Sabi nga ng ating preacher last year, di ba? Sabihin mo, okay ka, pero hindi ka okay. Kaya po ako, pag tinatanong ako, sasabihin ko talaga yung totoo eh. May nahihirapan po ako, may laban, pero it doesn't mean na wala akong faith. Kailangan ko lang ng panalangin nyo. Nakuha nyo po? Huwag kayong mahihiya, pastora, nahihirapan akong makalabas sa kasalanan na ito. Bakit? Hindi kita sasabihin na, bakit? Ang pangit mo talaga! Hindi kita gaganunin. Gusto kong malaman, bakit nahihirapan ka? 'Di ba? Pastora, nahihirapan ako, hindi ko talaga kayang mahalin yung magulang ko. Bakit? Anong nangyari? Nakuha niyo po? Huwag din kayo mag-judge. Hindi po natin trabaho yan eh. Ito po tip po mga magulang. Sa akin po,
growing up, palasagot po talaga ako sa magulang. Si mami po ang pinakanasaktan ko sa aking buhay kasi palaban po ako eh. Pero po, nung tinuruan ako ng Diyos, ang laki po nung bagay na natutunan ko sa pagtahimik. Pero, tandaan niyo po mga magulang, kaming mga anak, pag naiinis po kami, huwag kayong salita ng salita. Bigyan niyo kami ng space. Kasi the more kaming nakakarinig ng masakit, the more kaming pipiglas. Hello? The more kaming mawawalan ng gana. Kung babalik ta rin din po natin ang sitwasyon, di ba ganun din? The more namin kayo sinasagot, the more din kayong masasaktan. So, ano ang solusyon? Ask for wisdom. Sometimes, the best answer is silence. Naunawaan po? Anak ha, magulang, pare-parehas po tayo. Sometimes, the best answer is manahimik ka. Tapos manalangin ka. Huwag kang mag-rant sa isip mo. In short, isurrender mo kay Lord. Sinong babaguhin ni Lord? Hindi yung sitwasyon mo, ikaw. Papalakihin niya yung puso mo umunawa. Ako ilang beses ko na po sinabi yan eh. Ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi, bahala na. Bahala na si Lord sa kanya. Pero pagkatapos nun, manalangin lang ako eh. Mamaya, pag nakita ko yung person na yun ulit, kumain ka na. Nakuha niyo po? Kasi nga yung nangingibabaw, yung pagmamahal ng Diyos. So isipin niyo po, kung gusto niyong makalaya yung mga mahal niyo sa buhay, sa gapos ng kasalanan, do it right by showing love. Huwag kang sita ng sita. That's not how Jesus did it. Huwag po kayong sita ng sita. Bagkus, tanungin mo siya, kumusta ka ba? Okay ka lang ba? Ano ba nangyari? Yan po ang technique. Tinuturuan ko po kayo ha, para yung mga kaibigan nyo hindi mawala sa buhay nyo. At yung mga mahal nyo sa buhay, hindi rin pumiglas. Sometimes, kailangan din naman disiplinahin. Tama din po yun. Pero most of the time, kung babalikan nyo po kung paano ginawa ni Jesus, kailanman hindi siya namahiya ng tao. Kahit gaano kasama. So dapat matuto po tayong ganon. Kahit anak pa natin yan, asawa natin yan, kamag-anak natin yan, dapat po ang puso natin sa init ng sitwasyon, mas mainit pa rin dapat ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Parang malungkot na kayo. So, ang desperation po, it precedes deliverance. Ibig sabihin, next week po kasi magbabakbakan tayo ng mga demonyo. Ha? Pero kailangan kasi ito ka. Desperado ka. Hindi pwede na gusto mong lumaya, pero ikaw, gusto mo rin yung isang paa nakasawsaw pa rin sa kasalanan. Hindi po pwedeng ganon. So, mauuna ang desperation bago deliverance. When your faith feels weak, let your prayers still have a heart. Sabi nga po nung aking mentor, the more kang nahihirapan manalangin, the more kang manalangin. Kasi po, yung katamaran mong manalangin, atake rin yan ng kaaway. Naunawaan po? Para hindi ka makalapit sa Diyos. So, ang tanong ko po sa inyo for today, ano ang matagal mo nang tinitiis o tinatanggap na normal sa buhay mo, pero hinihingi ng Diyos na ilapit mo sa Kanya ng buong katapatan? Assignment niyo po ito para next week. Yan ang babakbakin natin. Ano ba yung tinatanggap mo na normal ka? Na mahirap ka forever? That's not from the Lord. At hindi lang pera ang kayamanan. 'Di ba? Minsan po kasi hindi ka sa pera mahirap. Mahirap ka sa mahirap ka pagdating sa kaibigan. Hindi ka pinagkakatiwalaan kasi nga sinungaling ka ng sinungaling. Pwede pong ganun, mahirap ka sa tao. Mahirap ka unawain. So, assignment niyo po yan. Sasagutin niyo po yan isang buong linggo.
kayo po ang kumausap sa Diyos. So pangalawa, pagkatapos ng wake up desperation, you have to wake up your faith. Sabihin mo, wake up faith. Wake up faith. Sabi po sa ating teksto, why are you so fearful? Bakit ka natatakot? Wala ka bang pananampalataya? Ano ba ang partnership ng desperation at faith? Ito po yan. Ang desperation, it helps you cry out to God. Okay? Ang faith, tatayuan mo yon. Okay? Ulit, hindi enough na nag-iiyak ka kay Lord. Tapos wala kang ginawa. Nakuha niyo, for example, balik ako sa utang. Umiyak ka kay Lord na gusto mong makalaya sa utang o kahit anong kasalanan. Ang pananampalataya is, hindi ka nauutang. Nakuha niyo po? Tapos maniniwala ka sa Panginoon na kahit alam mo lang yung sahod mo, kayang magpadala ng Diyos ng uwak para mag-provide sa'yo. Alam niyo po yung uwak? Yung si Elijah, di ba nagutom? Ano ang nagdala ng pagkain? Uwak. Di ba? Tandaan niyo po, merong kaparaanan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kasama ang plano sa inyo ng dyablo, mas maganda at mas malaki pa rin ang plano ng Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lang is manampalataya. So, alugin nyo nga po yung katabi nyo. Alugin nyo para magising. Alugin nyo po, yung pinakamalakas. Sige. Alugin nyo po. O, sabihin mo sa kanya, o kahit umaalog ha, dito lang tayo. Kahit umaalog ang buhay mo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka matatakot. Amen? So ano ang bunga ng pananampalataya? Ito po, alam niyo po ba, pag ikaw ay isang taong mareklamo, wala kang pananampalataya. Bakit ito lang yung pagkain? Bakit hindi na naman kasya? Bakit, ano ba yan? Bakit late na naman umuwi? Basta bawat kibot, may reklamo. Alam niyo po ba, ang taong mareklamo, hindi nananampalataya sa Diyos. That's why, yung complaints nyo, i-turn nyo into confession. Desperation says, God, do you care? Katulad ng tanong ng mga disipulo, Lord, mahal mo ba ako? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ko? Pero ang pananampalataya, ikaw rin ang sasagot, Panginoon, alam ko po na mahal mo ko at hindi mo ko iiwan. Kasama kita. That is faith. Hindi mo man nakikita, pero mararamdaman mo. Ang isang mareklamong tao, wala siyang ibang sinasabi kundi problema. Bakit napuputol-putol yung wire? Bakit hindi pa nagpapalit ng kortina? Bakit yung bombilya hindi pa napapalitan? Bakit yung aircon hindi malamig? Nakuha niyo po? Puro reklamo ang nakikita niya. Puro mali. Isipin niyo pong mabuti. Kailan ka huling nag-compliment sa isang tao? For example, Thea, gawin pumapayat ka. Di ba? Instead na, bakit ganyan ang suot mo? Hindi pang church. Nakuha niyo po? Kailan huling lumabas sa bibig mo ang mabubuting salita? Kasi, ibig sabihin, meron kang pananampalataya. Faith speaks God's word to the problem. Pag may dumating na problema sa buhay mo, ang sagot mo, it is written. Sinabi sa salita ng Diyos, God will not leave me nor forsake me. Okay lang ba umiyak, Pastora? Of course, umiyak ka. Nasasaktan ka eh. Pero pagkatapos nun, magpahid ka na ng tuhod mo. Isuot mo na yung armor. Dapat nga, hindi hinuhubad yung armor eh. Paano ikaw? Sundalo ka ng Diyos. Tapos pag malungkot ka, they don't know that I come running home. Kakakanta mo sa karaoke. The warrior is a child. Diba? Dala-dala mo yung armor mo. Eh dapat na hindi hinuhubad yun.
Nakita ka naman ng sundalo. Teka lang teka lang. Yun yung mga kaaway. Ang init kasi. Ang bigat. Hubarin ko muna Isang saksak ka lang, patay ka na. Eh, ikaw, maimo ka. They don't know. Kinakanta mo pa, fixing a broken heart. Nagkatimsong pa yung buhay mo. Instead ng kinakanta mo, here I am to worship. Here I am to bow down. Diba sa gitna ng unos, here I am to say that you're my God. Oh. Anong gusto mo? Fixing a broken heart. Here I am. Mamili ka ng team song mo today. Kasi doon ako sa here I am to worship. Diba? Baka tinatawag ka lang ng Panginoon. I'm coming back to the heart of worship. Minsan tinatawag ka lang ng Lord. Huwag kang kumanta ng ano yung para lang sa'yo. Ang giling-giling ko. At huwag mo yung kakantahin kay Lord, Please lang. Hindi ka gigiling kay Lord. Baka gilingin ka ni Lord. Kakanta mo yan. Unawain niyo po ang sinasabi ng Diyos. Kahit anong unos, pagkasama mo ko, sagot kita, anak. Imagine mo isang salita lang ni Lord, silence, be still, natakot ang demonyo sa Kanya.